Samarin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, kalatuhan, kapayapaan, pagdimula kay Agayawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat ng hinahapon ng pangaral na maging channel na ito sa iba't ibang panig ng mundo. Maging ito sa atin sa buong Pilipinas. Muli na rin pasalamatan si Agayawa sa buhay na itinagkalog sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Agayawa. Ngayon po ay September 1, 2025 at kanaka pong alas 4:24 ng hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang hapon sa lahat po ng nagbukas ng kanilang mga cellphones na kanilang mga tahanan kung kayo po ay mapanood o pakinggan. Dito po sa ating ginagawang pangaral araw-araw, Lunes hanggang Sabado, alas 4:30. Facebook Live po tayo. Muli, isang biyayang pahinig po sa bawat isa at loobin po ni Agayawa na magpasya ng pangunawa sa lahat po ng abutan ng pangaral. Ang ating pupaksa sa habang po ito, kaunting kalaman sa kasulatan. Unang Korinto 14:33. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga kapulungan ng mga banal. Minsan pa natin pasalamatan si Agayawa sa buhay na ibinahagi pa niya sa atin sa hapon po ito, sa lahat ng mga kapatid natin sa kapulungan, magiging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Lagi natin sinasabi na pagkakataon pa, nagbibigay pa siya ng pagkakataon para makapamuhay tayo ng layon sa kanyang kalooban at masunod ang mga tuntunin niya hanggang sa dumating na po yung ating katakdaan. At ganoon din po naman, pagkakataon din doon sa mga hindi pa nakakilala kay Agayawa. Ang nakilala ko kasi ng mga reliyon ay yung pangalang Jesus na itinuro ng mga reliyon. Yung Jesus na nagturo ng mga wala sa kasulatan. Palibhas ay aral nga ng mga reliyon, kaya lahat ng kanilang mga aral ay hindi makikita o matatagpuan sa kasulatan. So, loobin po ni Agayawa, yung kasi yung pagtawag, nasa kanya yan. Magandang hapon, Emiliano Umali, Juliet Umali, Sterling Macar, Brad Jesse Juarez, Brad Sam Botoni, Carlo Roll, Brad Wilfredo Bedes, at kasama na ko ang kanyang mga magulang na sina Brad Pedro at Dominga Bedes. Jen L. Juarez, Brad Raimondo Umali, Melchor Pasis, Noli Tongkua, Sebastian Juarez, Fortunato Juarez. Tayo nga po pala ay nagpapasalamat doon sa lahat po ng ating mga kapatid na ating pong nakasama sa Zoom kahapon. Salamat po sa lahat. Loobin po ni Agayawa sa susunod na huling linggo ng buwan ay muli po tayong magkausap
at magkita-kita. At doon naman po sa mga hindi natin nakasama, ano man ang naging dahilan, loobin po ni Bayhawa sa mga susunod. Kung meron pa. Minsan hindi matanggap po na kasi ng marami yung ating sinasabi na para bang bakit hindi na tayo ba aabot pa doon sa katapusan ng isang buwan. Hindi ho natin tiyak. Sana wag mangyari ho sa atin na lagi natin sinisigurado yung araw ng bukas at yung mga susunod na araw. Kasi pagka nahirati tayo na bukas ay buhay pa tayo, may paghahabog natin siya dapat sana sabihin natin kung loloobin niya. Ngayon, kung hindi na niya niloob, wala na. Kasi marami ho ang patuloy na nababasa yung huwag niyong ipaghambog ang araw ng bukas, pero ini-ignore nila sa pamamagitan ng pangako na bukas, sige. Di ba? Sana kung loloobin ni Bayhawa, buhay pa tayo. Brad Rodelio Nava, magandang gabi sa iyo dyan. So alas 4:30 na. Tuloy na tayo dun sa unang bahagi. So ang paksaho natin ngayon ay hinggil po dun sa unang Korinto 14:33, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya ng lahat ng mga kapulungan ng mga banal. Sa iba ho kasi yan, gaya sa lahat ng iglesia ng mga banal, gaya sa lahat ng iglesia ng mga banal, iglesia ng mga pinabanal. Nag-iisa ho yung FSB na kapulungan ng mga banal. Yun ang tama. Assembly of the Saints. Yan ang tama, kapulungan ng mga banal. So ano ho ang sinasabi para doon sa kapulungan ng mga banal? Kapayapaan. Hindi, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Marami ho ang sa panahon natin ngayon, siyempre yung buhay magulo. Magulo yung buhay, maraming isipin, hindi ho alam nila kung anong nangyayari. Palibhasa nga, wala si Bayhawa, no? At ang sabi ng marami, ang pagpapala, pagka sinabing pagpapala, laging ang iniisip nila yung pera. Marami kang pera, marami kang kayamanan. Laging yun ang kanilang nasa isip. Pagka marangya yung buhay, andun yung pagpapala. So pagka marami kang pera, payapa ka, tahimik ka. Hindi ho totoo yun. Tatandaan mo natin na hindi ho totoo na kung ang isang tao ay marami ng pera, ay payapa na. Tingnan ninyo ho itong ating paksa, kapayapaan sa kapulungan ng mga banal. Ibig sabihin, nasa inyong kapayapaan? Nasa lahat ba ng tao? Hindi ho eh. So hindi basihan na kung marami kang salapi, marami kang ari-arian sa mundong ito, marami kang pera na ano man gusto mo, nabibili mo, yun ay yung tunay na pagpapala. Hindi ho ganon. Ito, sabi dito sa 133, nangabi ito, Biblia Tagalog 1978, gaya ng hamog sa Hermon na tumutulo sa mga bundok ng Sion, sapagkat doon pinarating ng Panginoon ang pagpapala. Sa makatwid bagay ang buhay na magpakailanman. So ano yung totoong pagpapala? Yung daw buhay na walang hanggan.
Kasi itong buhay dito sa mundong ito, may katapusan yan. So, hindi pala yun ang pagpapala kahit na anong dami ng pera mo at yaman mo, ari-arian mo, na ano man ang magustuhan mo, nabibili mo, para sa kanila yun, pagpapala. Alam niyo ba na hindi ang kayamanan ng pagpapala? Kasi minsan nga yung kayamanan ang naging dahilan pa ng kapahamakan. Unang Timoteo 6:9, dapat ang mga nagsisipag-nasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Hindi daw pagnanasang yumaman, nahuhulog sa tukso, silo, pitang hangal na siyang naglulubog sa tao sa kapahamakan at kamatayan. Kaya sabi nila, ang pagpapala ay yung mayaman ka, maraming pera, malaking bahay mo, magagarang sasakyan, magagarbong pananamit, nasusunod lahat ng layaw, isang kamalian po yun. Ang totoong pagpapala ay yung magkaroon ka ng kaligtasan sa kasalanan, magkaroon ka ng kapayapaan at buhay na walang hanggan. Iyon. Yun nakikita ko natin ngayong mga naglalaking istruktura ng mga relihiyon. Ano lang mo yan? Kumbaga, panlabas lang. Panlabas lang ng relihiyon na pinagpala sila. Pero ang totoo, yung loob. Halimbawa, yung loob nung founder ng reliyon, ano ba ang nasa kanila? Kasi may sinasabi si Isaias sa 48:22, sabi niya, walang kapayapaan sa masama, sabi ng Panginoon. Yes, hindi, pero ang masasama ay hindi magkakaroon ng kapayapaan, sabi ng Panginoon. So kung masama ka, wala kang kapayapaan. Lahat ng reliyon, lahat ng aral, wala sa katotohanan, ibig sabihin, masama. Kaya front lang, nagiging front lang ng mga reliyon na sagana sila, marami silang pera. Pero ang sinasabi ng kasulatan, sa masasama, wala daw kapayapaan. Di ba merong iniwan siya doon sa Juan, sa 14:27, sabi niya, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, sabi sa mga lagad. Kapayapaan ko ang ibinibigay ko sa inyo. Kapayapaan ko ang ibinibigay ko sa inyo. Sabi dun sa mga lagad. Ano pa yung sumunod na sabi niya? Hindi tulad ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag ninyong hayaang mabagabag ang inyong kalooban o kaya ay matakot. Ano ba ibinibigay ng sanlibutan? Kaguluhan. Yung kabaliktaran ng kapayapaan, yun yung ibinibigay ng sanlibutan o ng laman. Kapayapaan ko ang ibinibigay ko sa inyo. Kaya kung hindi natin naranasan yung salitang kapayapaan, malamang sa malamang na yan ang ibinibigay ng sanlibutan o ng laman. Kasi wala tayong, halimbawa, wala kang kapayapaang nararamdaman o naranasan. Ang may bigay, nung nararamdaman mo ngayon na kaguluhan, gawa yan ng laman. Tama ho ba? Kasi, ang sinasabi niya, hindi tulad ng ibinibigay ng sanlibutan at ibinibigay ko sa inyo. Hindi tulad ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Kasi kung abala ka rito sa mundong ito, ang iniisip mo kasi ay, siyempre, pag maraming pera,
Iba daw kasi ho yung pakiramdang marami kang pera eh. Sabi nila, iba ang pakiramdam. Hindi ko alam dahil hindi naman tayo nakaranas nung maraming pera. Kaya yung sinasabi nila na iba yung pakiramdam ng maraming pera, hindi ko pa naranasan. No. Siyempre, hindi katulad nila. Pero kahit wala akong ganong pera ho, yung ipinangako niya doon sa kanyang mga alagad noong unang siglo, nang sabi niya, kapayapaan ko ang ibinibigay ko sa inyo. Bakit kapayapaan ko? Sapagkat sa Isaias 9:6, ang sabi niya, sapagkat sa atin ay pinanganak ang bata, sa atin ay binigay ang isang anak ng lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay katuwagin ka mga tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Kaya sinabi niya, kapayapaan ko ang ibinibigay ko sa inyo. Kaya kung hindi mo naranasan ang kapayapaan na ibinibigay ko, sabi ni Yahweh, ibig sabihin, ang nararamdaman mo ngayon ay bigay ng sanlibutan or bigay ng laman na kabaliktaran doon sa ibinibigay ko. Sabi niya doon sa 14:27. Tama ho. Di ba? Ano sabi ko dito? Sabi niya, sa gawa ng kasamaan, ng kasalanan ay maaaring dinadaluhan ng mga kasiyahan ng masasamang pagnanasa. Ngunit sa pagkilos ng pagkakasala, sa gayon walang malaking kaligayahan. Ito yung wala akong kapayapaan, walang kapayapaan, walang kagalakan. Wala silang matatag, matibay, mataas na kapayapaan o kasiyahan sa buhay. Ang mundong ito ay hindi makapagbibigay ng gayong kagalakan na nagmumula sa pag-asa sa isang buhay na darating. Di ba? Wala silang kapayapaan ng kanilang mga budhi. Walang malalim at matibay na paniniwala. Madalas silang nababagabag. Walang anumang bagay na maibibigay sa mundong ito. Nagbibigay ba ang mundong ito ng kapayapaan o kaguluhan? Kasi para sabihin mo na itsura ang wika ito ng isang, sabi niya doon sa Isaiah 57:20, ngunit ang masama ay parang maunos na dagat, sapagkat hindi maaring humusay at ang kanyang tubig ay umaalimbukay ng burak at dumi. Imagine niyo yun. Yung alon ho, lahat naman siguro tayo ranas niya kung tatawid ka ng dagat. Sabi niya, ang masama ay parang maunos na dagat. Maunos, bagyo. Sapagkat hindi maaaring humusay at ang kanyang tubig ay umaalimbukay ng burak. Kaya nga itinatago na lamang ng mga reliyon, magandang simbahan, ang mga ministro, mga pastor at mga pare, magaganda yung bihis, sa panlabas, naka-Amerikana, nakabarong. Malinis tingnan sa panlabas, pero yung loob, umaaalimbukay. Pwede ba nilang tutulan ito?
na yun daw masama ay itsura ng isang maulos na dagat. Yes, hindi. Pero ang masasama ay walang kapayapaan para silang alon sa dagat na nagdadala ng mga putik at mga dumi sa dalampasigan. Yun yung nasa dalampasigan, yung pagkahulong alon na andun sa may dalampasigan, gaano katindi ho yun? Yung inahampas niya. O gano'n niya inihahalimbawa ang isang masama. Ibig walang kapayapaan. Nasaan yung kapayapaan? Nasa kapulungan ng mga banal. Nasa kapulungan, ha? Ngayon, kung sakali na ikaw ay nasa kapulungan na ng mga banal, tapos ang naranasan mo at nararamdaman mo ay katulad nung sinasabi dito ni Isaias, may mali yata. Hindi ba? May mali na. Kasi ang sabi niya, doon sa paksa natin, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya ng lahat ng mga kapulungan. Gaya sa lahat ng mga kapulungan. Gaya sa lahat ng mga kapulungan ng mga banal. O baka naman meron tayong dapat na suriin. Baka nga meron ganon. Baka dumarating pa yung ganon. Diba? So tingnan natin. Bakit ganon? Sabi ho dito sa Isaiah 57:21 sa magandang balita, sabi niya, walang kapayapaan ang mga makasalanan, sabi ng aking Diyos. Walang kapayapaan ang mga makasalanan, sabi ng aking Diyos. Isaiah 48:22, ang sabi ni Yahweh, walang kapayapaan ang mga makasalanan. So, ibig sabihin, kung ikaw ay nagkakasala, patuloy na nagkakasala, walang kapayapaan. Ang salita mo ay katotohanan, 17 ng Juan. Ang salita mo ay katotohanan, walang kapayapaan sa mga makasalanan. Kaya kung tayo nasa kapulungan at patuloy pa rin tayo sa gawa ng laman, ano tawag doon? Walang kapayapaan sa paggawa ng kasalanan. Kasi kung hindi tayo nagkakasala, tahimik, payapa. Di ba? Dapat, dapat naroon tayo doon sa may kapayapaan eh. 2:14 ng Lukas, luwalhati sa Diyos sa kataasan at sa lupa'y kapayapaan, kanino? Sa mga taong kinalulugdan niya. Kaya ka lang pala magkakaroon ng kapayapaan dahil kinalulugdan ka niya. Paano kung hindi ka kalulugdan? O di wala kang kapayapaan. Tayo ba'y nakakatulog ng mahimbing? Di ba? Kasi alam nyo, yan talaga yung alok niya eh. Yan ang talagang alok niya, yung magkaroon talaga ng kapayapaan yung kanyang mga banal. Masarap! Kasi nagising tayo dito sa mundong ito na punong-puno na ng kaguluhan. Di ba? May digmaan, away dito, away pamilya, away ng mga kapatid. Di ba? Magulo ang bahay, magulo ang tahanan. Away ni tatay, away ni nanay. Di ba? Magkakapatid, nagpapatayan dahil sa lupa. Sa magulo. Walang kapayapaan. Iba yung namumuhay tayo sa kabanalan, may kapayapaan. Yung simple at
Wala tayong ganong kalaking halaga na katulad ng mga ibang tao. Pero namumuhay tayo na merong kapayapaan. Talo natin sila. Talo natin sila. Nakatulog ka na mahimbing, wala kang utang. minsan o kasi yun ang nakapagpapagulo sa buhay ng isang tao, yung pangungutang. Dinidiscourage yun natin yung mga kapatid. Huwag na natin gayahin ang mundong ito na punong-puno ng kaguluhan. Huwag na. Hayaan na natin sila. Namuhay na tayo ng magulo eh. Gugustuhin ba natin sa mga maikling panahon na ating ilalagi sa mundong ito magugulo pa yung ating isipan? Diba? Ang sarap ng walang naniningil sa'yo, wala kang iniisip. Yung pang makontento lang tayo kung anong meron tayo. Yung makontento. Kung meron ka, di, tsaka ka bumili. Kung wala, tiis. Ganun lang. Hindi natin kailangan makipaggarbuhan dito sa mundong ito. Wala. Hayaan natin silang maging magulo sa buhay nila. Huwag na tayong makigulo sa buhay nila. Basta ang gawin natin, yung kalooban ni Abay Yahweh, magawa natin. At habang ginagawa natin yung kalooban ni Abay Yahweh, makikita nyo, punong-puno ng pagpapala. Hindi lamang pinansyal, higit sa lahat, spiritual. Yun ang mahalaga eh. Yung mahalaga. Kaya nga yung aking binasa kanina doon sa 133:3. Gaya ng hamog sa Hermon na tumutulo sa mga bundok ng Sion, sapagkat doon pinarating ng Panginoon ang pagpapala sa makatuwid bagay ang buhay na magpakailanman. Yan yun. Yan ang totoong pagpapala. Yung meron tayong inaasahang buhay na walang hanggan. Pansamantala lang itong nakikita natin eh. Pangsamantala. Diba? Dahil mo nakikita ngayon, hindi natin alam bukas, hindi mo na makikita yan. Ganda ng bahay mo, mansyon. Hindi mo alam bukas, hindi mo na makikita yan. Mawawala na yan, parang bula. Bakit, Brad? Paano kung patay ka na? Makikita mo ba yan? Wala na. Dito sa mundong ito, yung mga mansyon, hindi mo nagsasalita yun. Pero sumisigaw. Yung mansyon, hindi nagsasalita pero sumisigaw kung gaano siya kalaki, kung gaano siya karangya. Talagang mapapalingon ka. Pero hindi siya umiinik. Yung mga magagara sa sakyan, di ba? Yung milyon ng halaga, hindi mo nagsasalita sa kalsada yan eh. Pero ang sigaw, ang lakas, nakakatulig. Ganyan ang mundo, mga kapatid. Inaalis tayo ni Abay Yahweh sa ganyang bagay. Hindi masama. Hindi masama na pansamantala na magkaroon tayo. Pero kung galing din lamang yun sa pangungutang, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Tandaan nyo yan. Maaaring na ipamata mo sa iyong kapitbahay o sa iyong mga kamag-anak, instant. Halagang 10,000, meron ka ng 4x4 na sasakyan, milyon ang halaga. Pero, tingnan mo naman bago ka matulog at pagkagising mo at pagdating ng due date mo, tingnan mo kung anong nasa isip mo o nasa iyo. May kapayapaan ka ba? Di ba? Maganda lang tingnan. Maganda bihis mo. Meron pa nga
libo relo, diba? May relo, milyon pa. Yung pala galing sa korupsyon. So, makita sana natin mga kapatid, doon sa mga kapatid natin sa kapulungan, ano. Kasi sinasabi ni Pablo dyan, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya ng lahat ng mga kapulungan ng mga banal. Dapat mangyari sa atin to. Kasi sinabi niya nung unang siglo, dapat mangyari din sa atin na talagang ang kapayapaan para dyan sa kapulungan ng mga banal. Kung ikaw ay nasa kapulungan at kumbaga hindi mo naranasan yung salitang kapayapaan, mukhang may problema. Malamang ikaw. Hindi siya bayahawa. Di ba? Ay mga kapatid, maliwanag po yun, yung nasa kasulatan. Ang isang masama o isang makasalanan ay walang kapayapaan. Itsura ang wika yan ng alon sa dagat na nagdadala ng mga putik at mga dumi sa dalampasigan. Yung talpo ka ng alon, di ba? Ayan, sabi ni Rose Lee Bando, naalala ko yung 40 sasakyan na may payong ninakaw. Wala galing ng flood control, sabi niya. 4 na po, ano? Tatanungin mo dun ilan ba yung paa? Ilan ba yung kamay? So, ang layunin lang naman talaga nun. Yan yung sinasabi nga niya, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Yung aking kapayapaan, sabi niya, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, kapayapaan ko ang ibinibigay ko sa inyo. Pero mo, kapayapaan ko. Wala naman siyang, meron ba siyang ipinamanang yaman dun sa kanyang mga alagad nung siya ay paalis na? Meron ba? Meron ba siyang maraming mansyon, maraming pera? Namuhay ba siya ng may karangyaan? Wala, lahat wala. Wala. Diba? Mula sa pagkasanggol, mahirap na talaga. Yung opisyo niya, opisyo ng isang mahirap, ang luwagi. Nakita na ba kayong karpintero mayaman? Di ba wala naman, ano? Brad Jesse Juarez, kaya maigi pa rin bro na magantay ng pagkalooban ka na bayawan ng pusa na hindi mo iniisip araw-araw saan mo kukunin ang pamilya. O, totoo yun. Kaya nga, yun dapat ang mangyari. Kasi tinanong ninyo, pagka naipaghambog mo yung bukas, wala kang kamalay-malay na hindi ka na pala nakasusunod kaya bayawa. Hindi ka na, bakit? Bakit Brad hindi nakakasunod? Kasi sabi niya, huwag mong ipaghambog yung bukas. Tapos, ganda nun down payment, 5,000 lang. Monthly, 5,000. Within 3 years, kayang-kaya yan. Ganda na sa pananaw ng laman, kayang-kaya Ang problema, pagka ginarap mo yun, meron kang nalabag. Batas. Kautusan. Ano yung nalabag mo? Kalahin mo ipaghambog mo yung bukas. Hindi mo hawak yan. Di ba? Oh. Minsan, ito, maliliit na bagay lang, pero merong ibinibigay na aral doon sa kalapit bahay kung may tindahan. Alam nyo bang kahit yung hindi ako nangungutang, halimbawa, bibili ako sabi niya, walang barya. Idaan nyo na lang. Halimbawa, kung gabi, idaan nyo na lang ako bukas. Hindi po pwede.
Kinakailangan, either na hindi ko nabili yan, sige, bukas na lang, loloobin. Maliit na bagay lang to either na hindi ko nabilhin or magpapalit ako para bayaran. Pero yung sabi ng tindera, sige ho, at bukas nyo na lang ibigay. Sarap pakinggan na. Pero kung tayo pala ay namumuhay talaga doon sa salita ni Abay Yahawa, ang lilit na halaga, no? Halimbawa, let's say, isang sachet lang halimbawa ng kape, sige, ibigay mo na lang bukas. Na para bang, maliit na bagay kung tutuusin Bakit pinag-uusapan pa? Di ba? Pero ang tanong, yung bang bukas na ipaghambog mo? Opo. Ipaghambog mo yun. Na ipagyabag mo na, bukas, buhay pa ako. Tayo, kung yung mindset natin, gaya ng sinasabi mo nga kanina, ay ang mangyayari, yung bukas ay alam mong buhay ka, sala ho yan. Hindi ho yan espiritu ni Abay Yahawa. Yan ho ay yan ang ibinibigay ng sanlibutan o ng mga makalaman. Di ba? So yun lang po mga kapatid. Kapayapaan. Kaya nga makikita ninyo sa haba nitong ating gawing pag-aaralan. Makikita niyo doon sa pagbati ni Pablo, kapayapaan nawa ang sumainyo. Miski ako, sa pool, hindi ko inaalis yung salitang kapayapaan. Kasi nga, bakit? Yun ang naisip ni Abay Yahawa na magkaroon tayo ng kapayapaan. Nangangaral tayo na nangangaral. Yung palang kapayapaan, wala sa atin. Anong saysay ng ating pangangaral? Wala. Walang silbi. Di ba? Ano yun? Kapayapaan, sabi niya doon sa 2:14, luwalhati sa Diyos, sa kataasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang sarap na maging nakinalugdan ka ni Abay Yahawa. Pero mo, nagkaroon ka ng kapayapaan. Tandaan natin, hindi ho yan nabibili. Walang katumbas na pera yan, yung kapayapaan. Bakit? Bunga ho yan ng Espiritu. Yung kapayapaan. Kaya, walang katumbas na halaga, pera, sa mundong ito. Tanging si Abay Yahawa lang ang nagbibigay niyan at libre yan. Libre yan. Pero kung ikaw ay makasalanan, kahit na yan ay libre, hindi mo makukuha. Kung ikaw ay gumagawa pa rin ng kasamaan, kahit na libre yan, hindi mo rin makukuha. Di ba pagkasabing libre, madaling kunin? Hindi yung totoo yun. Hindi yung totoo yun. Yung bunga ng Espiritu, hindi mo kaya kunin Nang libre, makasalanan ka, hindi mo kaya. Kaya yung magpipretend ka lang, nagpapanggap ka lang, na ikaw ay mananampalataya o nasa kapulungan, wala ka rin saysayan. Hindi mo rin makuha yung bunga ng Espiritu. Di ba? Sister Vivian Bandoman, kaya nga po, di pwedeng ipagyabangan bukas dahil paano kung mamatay ka ngayong gabi, ay di may naiwan kayo ng utang. Totoo yun. At yan ang nasabi ko doon sa tindera. Alam niyo ba ang sabi ng tindera? Oo nga, totoo yan. Alam niyo kung bakit? Yun nung ganito, namatay ho, may utang. Yun nung si ganon, namatay ho, may utang. Sa akin. Tingnan ninyo, nakaperwisyo ka pa ng iyong kapwa. Imbis na mag-ibig mo, pinirwisyo mo. Kaya nga pagka nagkukwento ko to sa tindahan, inaano ko na siya May edad na rin naman
Mamumuhunan ka ng 10, tutubo ka ng piso, uutangin sa'yo, 1 linggo o 2 linggo. Eh di, yung puhunan mo, nakuha na niya. Di ba? O, pero mo yun, kautang, nakaperwisyo ka ng kapitbahay. Ayun sana, kung may isip lang natin, oo nga, no? Oh. May iniwan kang utang dahil namatay ka di may iniwan kang utang. Di ba? So yun po, loobin po ni Bayawa. At sana baka meron pa sa kapulungan ganyan. Tanggalin na ho natin yan habang may pagkakataon pa at may panahon. Yan naman nung lumilipas din yan sinasabi nila na maganda yan, model 2025. Tama ho yun. Pero pag sapit ho yan ng taon, di luma na uli yan. Di ba? Kung ano meron tayo ngayon, pagtiisa natin kung dumating na yung panahon na pinagkalooban tayo ni Bayawa na hindi galing sa paungutang, bilhin natin. Kung buhay pa tayo, kung hindi naman, edi wala na. Sige. Ayan. Sebastian Juarez, di bro, yung salitang mamya, hindi mo rin pwedeng ipag-ambog. Basta lagyan natin ng kung loloobin. Miski mamaya, maaaring magiging redundant yan sa tunog. Paulit-ulit. Basta nagpapasakop tayo kay Bayawa ng salitang kung loloobin. Ibig sabihin, hindi na kasi tayo yung atin ito kasing katawan natin, hindi na ito atin. Huwag na natin ipaghambog, huwag na natin ipagyabang, hindi na ito atin. Kanya na ito Nananahan na siya sa atin. Kaya nga hindi natin dapat itong gamitin sa pakikiapid. Hindi natin pwedeng gamitin sa pangangalan niya. Hindi pwedeng gamitin sa pagsisinungaling, pagnanakaw, pandaraya. Pero siya gagamitin mo na para magnakaw ka sa iyong kapwa, manloko ka sa iyong kapwa. Yung nananahan sa iyo, gagamitin mo doon sa kasamaan. Sige nga. Di ba? Paano naman nakakahiya naman yata? Basta ang lagi nating sasabihin kung loloobin. Laging sabihin natin kung loloobin. Masama ba yun na sabihin natin na kung loloobin? Kasi nga, hindi naman natin hawak yung buhay natin Diba? Hindi natin hawak Kung hawak lang natin, kahit huwag ka na magsabi ng kung loloobin. Hawak mo pala Ibig sabihin, yung oras ng kamatayan mo, hawak mo. Di huwag ka na magsabi. Di ba? Isa Lilian Bandoman, dito ganyan ang mga religious Baysarat. Hashem, meaning kung loloobin. Ako lagi kung loloobin. Ayos naman yan, basta sabi nga kung loloobin, Bayawa. Ang mabigat kasi pag sinabi yan, halimbawa ng isang relihiyon, ng isang mangaral, kung loloobin, sino? Sino ang loloob? Lalo hindi kilala niya siya Bayawa. Ano kung loloobin? Sino yung loloob? Hindi ba? So, pagka relihiyon nagsasalita niyan, na medyo na ako. Kasi biro mo, alam mong nagsisinungaling, alam mong nanloloko, tapos magsasalita ng kung loloobin. Di ba kapaimbabawan yan? Di ba? Wala yung sincerity o sinceridad. Sige kung loloobin. Sino ba yung aking mga
Ayaw. Shirley Bandojo Abrera, Lolita Corsiga, Cecil Mañoso, Joel Suela, pinagdudugtong-dugtong ko na lang mo ha. Sister Maria Victoria Morales, Rosly Bandojo, Leonardo Corsiga. Teka. Paano ba paulit-ulit na ako? Sige ho. Sana wala akong nakaligtan ha. Pwede yung pakihapol. Sister Shirley Roderiza. Sister Elizabeth Dens. Parang nasiglawan ko kanina. Nagloko na naman yung aking Bradmel Umali. Sige ho. Kung loloobin, tuloy natin bukas. Okay. Muli, maraming salamat po sa lahat po ng ating mga non-viewers at sa lahat po ng ating mga kapatid na nakasama po natin sa hapon pong ito. Kalooban na bayawan siyang mangyari sa atin mamaya, bukas kung loloobin. Di ba? Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Abayhawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari, at ang kapangyarihan sa kauna ng panahon na ngayon at magpakailanman siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan, pagpalaing higit sa lahat sa bagay na pang-spiritual. Muli, maraming salamat at kalooban ni Abayhawa mangyari sa bawat segundo, minuto, oras, araw, man o gabi na ating pong nilalagi sa mundo ito. Muli, maraming salamat. Isang magandang hapon po sa ating lahat.